Saan ka tatakbo kung ang dilim mismo ang iyong kaaway? Paano ka lalaban kung ang halimaw ay tao sa araw ngunit hayop sa gabi? At handa ka bang harapin ang nilalang na uhaw sa iyong laman loob? Sa paanan ng bundok Isarog, may gumagalang awok. Isang aswang na nag-aanyong dambuhalang baboy ramo sa hating gabi. Tahimik ito sa araw. Nagtatago sa anyo ng tao. Ngunit sa dilim ay isa itong bangungot na walang sinumang nakaliligtas. At sa gabing binalot ng ulan at lagim, may isang pusong nagpasya na ang halimaw ay hindi na muling makakauwi. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang awok ng Isarog. Sa pusod ng kagubatan, dumating ang gabi ng kanyang kamatayan. Sa gilid ng isang liblib na baryo na malapit sa bundok ng Isarog, laganap ang bulong-bulungan tungkol sa isang nilalang na gumagala tuwing sumasapit ang gabi. Ang mga magsasakay nanginginig sa takot kapag dumidilim ang paligid. Ang kanilang mga asong bantay ay biglang nagngangalit. Umuungol at tumatahol na parang may nakikitang hindi kayang abutin ng mata ng tao. Maging ang mga baboy at manok sa kulungan ay nagwawala. Kumikislot na wari may panganib na paparating. Sabi ng matatanda. Hindi iyon gawa ng karaniwang hayop na ligaw. Ang katahimikan ng baryo ay binabalot ng isang sinaunang nilalang na tinatawag nilang awok. Isang uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong dambuhalang baboy ramo na itim na kasing laki ng kalabaw. Iba ito sa mga bangkilan na kilala sa maraming anyo at higit na kapangyarihan. Subalit hindi rin dapat maliitin. Ang awok, bagamat limitado, ay sapat na mabangis upang maghasik ng lagim at mag-ukit ng takot sa mga puso ng nakaririnig ng kanyang pangalan. Sa araw, nagtatago siya sa anyo ng isang karaniwang tao. Tahimik, mapagkumbaba, at walang kakaibang bakas na maghuhudyat ng kanyang kasamaan. Ngunit pagdating ng hating gabi, saka bumabaligtad ang kanyang laman. Ang kanyang balat ay unti-unting nagiging makapal at tila bato. Ang kanyang mga matay nagliliyab ng dilaw na apoy na kumikislap sa dilim. At ang kanyang katawan ay lumalaki. Namimintog ang laman. Hanggang sa siya'y maging isang dambuhalang baboy na kulay itim. Sa ilalim ng anino ng bundok, ang awok ay nagiging halimaw na handang lumapa ng laman at lamang loob ng mga tao. Habang ang baryo'y nananatiling bihag ng pangamba. Sa katahimikan ng gabi, gumagala ang awok sa kagubatan. Dahan-dahang umaapak sa makapal na damo na halos walang tunog. Sa anyong dambuhalang baboy na itim, ang kanyang balat ay parang bakal at ang mga matang dilaw ay kumikislap sa dilim. Isa lang ang kanyang layunin. Ang maghanap ng natutulog na tao. Sapagkat walang kasing tamis para sa kanya, kundi ang amoy ng lamang loob. Lalo na ng bituka na kanyang kinahuhumalingan. Sa baryong San Rafael, nakatira ang pamilyang De la Cruz. Isang gabing maalinsangan. Nakalimot silang isara ang kanilang bintana matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid. Pagod at lantang-lanta. Agad na nakatulog sina Mang Ernesto at Aling Rosa.
Hindi man lang namalayan ang alulong ng mga aso at ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang kanilang dalawang anak na si Edwin at Risa naman ay hiniram ng kapatid ni Aling Rosa. Wala pa itong anak kung kaya nakasanayan na nitong hiramin ang mga pamangkin. Naiwan ang bunso na si Edgar dahil ito ay may sakit. Nag-iisa lamang ito sa kwarto ng magkakapatid. Doon lumabas ang awok. Ang kanyang nguso'y humahagod sa hangin. Hinahanap ang amoy ng sariwang laman. Mahimbing sa pagkakatulog ang bata. Walang kamalay-malay sa nagbabadyang halimaw. Kahit nang napunit ang katahimikan ng gabi. Hindi nagising ang mga magulang sapagkat nilamon ng sobrang pagod ang kanilang pandama. At ang ulan na may kasamang kulog at kidlat ay bumuhos ng bigla na lalong nagtabon sa iyak ng musmos. Kinabukasan. Natagpuan ng pamilya ang bunso na wala ng laman ang tiyan. Malamig na parang bato. Halos mabaliw sa sigaw si Aling Rosa. Habang si Mang Ernesto ay natulala. Hawak ang katawan ng kanyang anak. Kumalat ang sindak sa buong baryo. Wala nang naglalakas loob lumabas kapag sumapit ang dilim. Armado man ang gulok at sibat ang mga lalaki. Hindi nila kayang salubungin ang nilalang na nagtatago sa anino ng gabi. Hindi naglaon matapos mailibing ang kanyang anak. Nagbago si Mang Ernesto. Ang dating magsasakang tahimik at mapagpasensya ay napalitan ng isang ama na nilalamon ng puot. Hindi siya makatulog gabi-gabi. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng kanyang bunso, malamig, walang laman ang tiyan, at nakahandusay sa sahig ng kanilang silid. Hindi ako titigil. Bulong niya habang hinahasa ang kanyang bulok sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang bawat kiskis ng bakal ay tila sigaw ng kanyang puso. Hanggat humihinga pa ako, dudurugin ko ang halimaw na yon. Kinabukasan. Tinawag niya ang mga matatanda ng baryo upang humingi ng payo. Sa gitna ng kubo ni Kapitan Tasyo, nagtipon ang ilang nakatatanda. Nakayuko at seryosong nagkukwentuhan. Sa kanilang pag-uusap lumitaw ang mga alamat tungkol sa awok. Anila, mahina lamang ito kapag malapit ng sumikat ang araw. At ang tanging kinatatakutan nito ay bakal at apoy. May nagsabing ang awok ay minsang tao na isinumpa. At maaari lamang patayin kung tatamaan sa ulo o dibdib habang nasa anyo ng baboy. Ngunit sa labas ng kubo, sa ilalim ng anino ng puno ng niyog, nakatayo ang isang payat at tahimik na lalaki. Si Ruben, isang matandang kilala sa baryo bilang palaboy na bihirang magsalita. Ngunit may lihim na tinatago. Dahil sa tuwing sasapit ang gabi, ang kanyang anyo ay nagbabago. Siya ang awok. Sa kanyang malamlam na mga mata ay may bahid ng ngiti. Habang pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas mula sa loob, ang kanyang mga tainga ay parang hayop na nakakarinig ng matalas. Bawat sikreto ng matatanda ay pumapasok diretsyo sa kanyang pandinig. Bakal at apoy. Mahina sa umaga. Dibdib o ulo. Bulong niya na parang inuukit sa kanyang isipan. Sa dilim ng gabi,
Ang kanyang anino'y kumurba. At sa bawat hakbang palayo ay may tunog ng mabigat na hininga. Samantala, sa loob ng kubo, kumuyom ang kamao ni Mang Ernesto. Tumindig siya, hawak ang gulok at sulo. Kung ito ang tanging paraan, haharapin ko siya sa sarili niyang pugad. At sa gabing iyon, bitbit ang kanyang gulok, sibat at sulo. Nagsimula siyang lumakad patungo sa kagubatan ng Isarog. Hindi niya alam na ang mismong nilalang na kanyang pinaghahandaan ay alam na ang bawat plano niya. At matagal nang nag-aabang. Ngayon, ang paghihiganti ay malapit nang magsimula. Madilim ang kagubatan ng Isarog ng gabing iyon. Mula sa kalangitan, bumuhos ang mahinang ngunit tuloy-tuloy na ulan. Pumapatak sa makakapal na dahon ng mga puno at lumilikha ng tunog na wari mga yapak ng mga multo. Ang malamig na hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga sanga. Dala ang amoy ng basang lupa at bulok na dahon. Nakasiksik si Mang Ernesto sa likod ng isang punong nara. Hawak ang kanyang gulok at isang sulo na halos mamatay ang apoy dahil sa ulan. Pinipigilan niya ang bawat hinga. Pinakikiramdaman ang paligid. Kanina pa niya sinusundan ang mga mabibigat na yapak na tila humuhukay sa basang lupa, ang parehong yapak ng nilalang na pumatay sa kanyang anak. Mula sa di kalayuan, may kumislap na dalawang matang dilaw. Nagliliyab at unti-unting lumalapit. Nang lumitaw mula sa dilim, doon bumangon ang tunay na anyo ng awok. Isang dambuhalang baboy ramo. Kasing laki ng kalabaw. Ang balat makapal at nangingintab sa ulan. Ang nguso'y humahalimuyak ng dugo at putik. Sa bawat hinga nito, lumalabas ang maiinit na usok, wari isang halimaw na hindi na tao. Nang makita ito, nanikip ang dibdib ni Mang Ernesto. Alam niyang nakita na rin siya ng awok, na kanina pa naghihintay ng kanyang pag-atake. Ngunit sumabog sa kanyang puso ang galit. Higit sa takot, higit sa pag-aalinlangan. Hayop ka! Sigaw niya, tinig na pumunit sa ulan. Ngayon ang kabayaran ng buhay ng anak ko. Sumugod ang awok. Umaatungal. Ang lupa'y umuuga sa bigat ng bawat hakbang. Ang mga sanga ng puno'y nababali habang sinasalubong nito ang magsasaka. Mabilis na itinaas ni Mang Ernesto ang sulo at inihagis sa mukha ng halimaw. Saglit na nagliyab ang basang balahibo ng awok. Dahilan upang ito'y umatungal ng ubod ng lakas. Ang dagundong ng sigaw nito ay dumagundong sa buong kagubatan. Kasabay ng kulob na bumiyak sa kalangitan. At doon nagsimula ang kanilang sagupaan, isang laban ng tao, laban sa halimaw, ng isang ama, laban sa nilalang na matagal ng gutom sa laman. Hindi na naghintay si Mang Ernesto. Sa bilis ng kanyang mga paa, sinalubong niya ang halimaw at buong lakas na isinaksak ang kanyang sibat sa tagiliran nito. Umalinggaw ang matinis na hiyaw ng awok. Ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Sa halip, lalo itong naging mabangis. Isang iglap lang. Sinuwag siya ng dambuhalang baboy. At tumilapon siya sa lupa.
Muntik nang mabali ang kanyang tadyang. Duguan at halos hindi makahinga. Pilit siyang bumangon. Sa kanyang tabi nakahandusay ang bulok. Dinampot niya ito at nang muling sumugod ang awok. Tumalon siya sa gilid at buong lakas na inihataw ang bulok sa lig ng halimaw. Pumutok ang dugo. Mainit at malapot. Tumilamsik sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na bumagsak, lalong nag-alab ang mata ng awok. Tila pinagtatawanan ang kanyang kahinaan. Muling sumugod ang dambuhala. Mas mabilis kaysa inaasahan. At bago pa makatakbo si Mang Ernesto, bumagsak ang bigat ng halimaw sa kanya. Nabali ang mga sanga sa ilalim. At ang mundo niya'y umikot sa tindi ng tama sa kanya. Ngayon, nakapatong sa kanya ang awok. Mabigat, mainit at nagdangalit. Ramdam niya ang hininga nito. Mabaho at nakakasulasok. Parang amoy ng nabubulok na laman. Ang matutulis nitong pangil ay unti-unting lumalapit sa kanyang mukha. Sa kabila ng lahat, hindi kumurap si Mang Ernesto. Hawak pa rin niya ang bulok. At sa huling lakas ng kanyang katawan, itinarak niya ito sa mismong dibdib ng halimaw. Umalingaw ang kanilang sabayang sigaw. Isa ng halimaw. Isa ng isang ama at dumagundong ang kagubatan sa lakas ng banggaan. Umugong ang kagubatan ng isarog sa banggaan ng tao at halimaw. Sa bawat pagsugod ng awok, yayanig ang lupa na parang lindol. Ang kanyang nguso'y kumakawala ng hiningang amoy dugo at burak. Mabilis ito, halos lumilipad sa bilis. Sumasalakay ng tahimik at bigla. Ngunit sa kabila ng lahat, si Mang Ernesto ay nanindigan. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit na mas malakas kaysa sa takot. Muling sumugod ang dambuhalang baboy ramo. Ang mga pangil ay nakaabang upang lapain siya. Ngunit handa na si Ernesto. Sa isang iglap, iniwasan niya ang pag-atake at tumakbo upang kuhanin at isaksak ang kanyang sibat sa tagiliran ng halimaw. Umatungal ito. Nagwawala, ngunit hawak ni Ernesto ang sibat ng buong lakas. Pilit na ibinabaon. Ang awok ay nagpagulong-gulong. Pilit pinapawi ang hapdi. Ngunit hindi bumitaw si Ernesto. Dumapo ang katawan ng awok sa isang punong nara. At doon, gamit ang natitirang lakas, hinugot ni Ernesto ang gulok at buong puwersang ibinaon ito sa batok ng halimaw. Tumalsik ang dugo. Humulagpos ang nakapangingilabot na hiyaw na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa huling hampas ng kanyang gulok, bumagsak ang awok. Gumuhit ang usok mula sa kanyang sugatang laman. Hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay ang dambuhala. Humihingal si Mang Ernesto. Duguan at halos mawalan ng lakas, ngunit nakatayo. Tinitigan niya ang bangkay ng halimaw. At sa kabila ng ulan at lamig ng gabi, ramdam niya ang init ng hustisyang matagal niyang hinintay. Muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan ng isarog. Ngunit sa baryo, sa mga susunod na henerasyon,
Isasalaysay ang kwento ng isang amang nagpatumba ng awok. Isang taong puno ng galit, ngunit busog sa pagmamahal sa kanyang anak, at naging mas malakas pa kaysa sa mismong halimaw ng gabi. Sa paglalaho ng awok, iniwan ang kagubatan ng isarog. Ngunit sa bawat hampas ng hangin sa dilim, nanatili ang bulong na darating ang iba pang halimaw dahil ang gabi ay hindi kailanman tunay na ligtas. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.